Idol, baka mamaya meron ka na pong polycystic ovarian syndrome o yung hormonal imbalance sa ating pong mga kababaihan. Baka ikaw, Idol, ay nahihirapan pong magbuntis, nahihirapan ka pong magkaroon ng regular na dalaw sa inyong pagreregla kada buwan. At baka mamaya, Idol, totally wala ka pong nireregla. Ikaw po ay tumataba ng tumataba at nagkakaroon po ng mga hirsutism o yung pagsusulpot po ng mga albas dyan, Idol, mga bigote, at nagkakaroon ka din po sa inyong lower extremity o kahit po dito sa inyong upper extremity. Kumbaga, Idol, ay nagkakaroon ka po ng malabalbon na hair growth po dyan, Idol. Kaya meron ka din po maraming mga acne sa inyong muka, sa inyong katawan, nagkakaroon po kayo ng mga pimples o nagkakaroon po kayo ng mga tigyawat at dumadami ng dumadami. Nararanasan mo po ba yan, Idol? Ikaw po ba ay hirap na hirap magbuntis? Kayo po ng inyong partner, baka po mamaya, Idol, ay meron po kayong hormonal imbalance. Hindi po gumagana na maayos ang ating insulin, kaya ang nangyayari, ang insulin po kasi natin, Idol, kailangan nagagamit po natin yan bilang energy. Ang nangyayari, Idol, hindi po yan gumagana, hindi po na-activate. Ang nangyayari po, kakain po tayo ng kakain kasi pakiramdam po natin ay gutom po tayo hanggang sa dumami ng dumami yung taba sa ating katawan at nahihirapan po tayong mag-lose ng weight. Ang metformin naman po kasi, Idol, para po yan sa high insulin resistance. Kapag po tayo ay may PCOS, Idol, hindi na po magana na maayos ang ating insulin. Birth control po, Idol, yan po ang pinaka number 1 na binibigay ng gamot para po sa PCOS. Depende pa rin po yan kung ano po ang inyong pinaka main concern at kailangan po, Idol, ma-regular po. Kapag umiinom po kasi kayo ng birth control, may iwasan po ang pagkakaroon ng pagbubuntis. Kaya lang, Idol, alam niyo po ba na iyan po ay nakakatulong po para ma-regulate po yung ating period sa kada buwan. Lahat po tayo ng kababaihan ay iba-iba po tayo, Idol. Kaya kailangan magpa-check up po kayo sa OBGYN para malaman po natin yung tamang treatment at yung tamang pag-aalaga po sa atin. Kailangan po mag-exercise po tayo palagi, matulog ng maayos, huwag po tayo magpaka-stress, umiwas po tayo mag-overthink, huwag po tayo magpaka-stress masyado sa pang-araw-araw. Dapat po kumakain po tayo ng mga healthy fats na mga pagkain dahil maganda po yan para po sa mga may PCOS, para po makatulong na ma-regulate o maibalik po natin sa dati ang ating hormones. Omega fatty acids katulad po ng isda, meron po mga healthy fats katulad po ng mackerel, ng sardines, ng salmon. Okay din po yan, Idol, ng healthy nuts katulad po ng almonds, avocado, at gumamit po tayo ng olive oil, canola oil. Yan po yung mga good source of oil kapag po tayo ay nagluluto. Umiwas din po tayo sa mga processed meats katulad po ng mga nakakain po natin sa fast food. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Sa mga mister po na meron po mga misis na bigla na lang pong naiiba ang itsura, bigla na lang pong tumataba. Tanungin niyo po si misis, baka gusto po magpa-check up sa Dr. kay OB para po kayo ay mas lalo makabuo ng baby at para po kayo ay mas maganda ang inyong pagsasama. Idol, kumukonti na po ba ang nailalabas ni Mister sa inyo kapag kayo ay nagbabakbakan at nagbebembangan? Baka mamaya, Idol, ay sumusobra na sa lulu itong si Mister, Idol. O kaya naman, baka humihina na ang production ng similya ni Idol. Ano nga ba yung mga po pwede pong kainin ni Idol at maaari mong ipakain kay Idol para po mas dumami, para po mas maramdaman po ninyo, at para po mas makita po ninyo ang ebidensya na marami pa rin pong inilalabas itong si Mr. Idol. Ano nga ba yung mga pagkain na maaari pong magpadami ng similya ni Idol para po mas marami pong lumalabas, mas masigla, at para po mas mabilis makabuo ng baby itong si Idol. Kumain po kayo na mayaman po sa zinc. Ano po ba yung mga yan? Oyster, talaba. Ang sarap niyan, Idol. Lagyan mo ng konting suka. Patakan mo ng kalamansi, okay na. Mga mani. At saka po yung mga beans, Idol, okay na okay, munggo, beans. At ano po ba yung mga pagkain mayaman po sa antioxidant na mga pagkain, mga prutas, mga gulay, apple, mga citrus po na mga prutas. Mataas din po yan sa antioxidant, okay na okay po para po kay sperm.
At ang kamatis, idol, okay na okay po para po sa similya ni idol. Dark chocolate, idol, okay na okay. Yung mga kakao, idol, para naman may pagka-organic, no, idol. At syempre, yung mga healthy fats po na pagkain, idol, katulad po ng mga isda na marami pong taba, katulad po ng sardinas, ng makarel, kahit po bangus, idol, na may taba, okay na okay. Ay, sarap laang niyan, idol, ano? Avocado tsaka po mani. Syempre, hindi po mawawala yan, idol. Alam nyo na kung ano po ipapakain kay Mr. Idol. Idol, baka gusto mo po ng mabangong kifi. Baka gusto mo, idol, ng healthy kifi. At baka gusto mo po ba na itong si Mr. ay makalimutan po niya ang kanyang pangalan pag po naamoy niya ang halimuyak ng inyong kifi, idol. Magandang buhay. Ako po si Ate Nix na handang maghatid ng impormasyon para po sa ating kalusugan. Nako, idol, bembangan na naman yan. Bakbakan na naman yan. Lulo na naman, idol. Uy, healthy kifi yan, idol, ah. Baka mamaya makarami po si Mr. Idol. Alam niyo po ba, idol, may mga pagkain po na po pwede po nating kainin na natural po para po tayo ay magkaroon ng healthy at mabango at kaaya-ayang amoy ni Kifi, idol. Alam niyo po ba, ang mga pagkain po na mataas po sa probiotic, ibig sabihin po niyan pro, sinusuportahan, biotic pertaining to life, ibig sabihin may buhay dyan, idol. Sumusuportang may buhay para po karoon ng mas magandang microbiome o mas magkaroon ng mas magandang production ng ating po mga good bacteria. Dito po kay Kifi. Ang ating pong Kifi ay meron po itong natural na bacteria. Ito po yung lactobacillus na kailangan po natin. At ang mga lactobacillus po na yan ay matatagpuan po natin dito po sa mga pagkaing mataas sa probiotic. Ano nga ba yung mga yan, idol? Unang-una, yogurt. Kumain po tayo niyan. Good bacteria, good for the gut, good for the health, good for Kifi, idol. Kimchi, okay din yan, idol. Fermented. Anything fermented, okay na okay po. Dito po kay Kifi. Kimchi, kung wala po ang kimchi at chara, idol, Filipino version po natin. Lang pong sobrang tamis, idol, ha. Meron din naman tinatawag, idol, prebiotic. Ibig sabihin, ano po ba yung mga prebiotic na yan? Rice, brown rice, oatmeal, anything po na whole grains, idol. Yan naman po ay pinapakain naman po natin yung mga good bacteria para mas sila ay dumami, idol. Wheat bread po pwede, idol. At yung saging, idol, okay din yan, idol. Meron din po tayo, idol, ng mga vitamina. Meron din po tayo mga vitamins na okay, idol. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, idol. Okay na okay din po yan. Kung maaari pong pagkain o prutas, mayaman po sa ganyan ay mas okay, idol. Kung wala naman po, supplements ay okay. Yung mga mayaman po sa fats, idol, katulad po ng sardinas, makarel, okay na okay po yan para po sa ating kifi, avocado, mani, okay na okay. Mani po, idol, mani. Mani po, idol, para po kay Kifi. Siyempre, idol, yung garlic tsaka yung onion. Okay na okay. Mataas po ang antifungal. Mataas ang antimicrobial. Nakaka-contribute po ito para mas maging maayos ang ating pong Kifi. Yun lamang po, idol. Panatiliin po nating healthy itong si Kifi para po mabango, healthy, at kaakit-akit po para po kay Mister. At hindi po nangangamoy isda, idol. Kailangan po maasim-asim yan, idol. Please stay happy, stay healthy. Good vibes only. Happy bembangan, happy bakbakan, happy lulu mga idol, happy Kifi mga idol. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay!